Sa isang madilim na lugar naglalakad ang isang lalaki sa isang lubid. At may mga taong nangungutya sa kanya, hanggang sa mawala siya sa konsentrasyon sa mga naririnig niya kaya naman nahulog siya. Nagising ng lalaki sa isang kwarto at sa sama ng panaginip niya siya ay nainis. Sa isip ng lalaki gusto niya ng malalakas at wala siyang pakialam sa mahihina. Sa isang sulok may isang babae na binabastos ng mga kalalakihan. Ang babae naman ay isang palaban at di patatalo at sinabing baka gusto nilang basagin ko itlog nyo. Gusto na umalis ng babae nang biglang hawakan ng lalaki ng mahigpit ang braso ng babae. Bigla dumating ang bida at sinabing mga mahihinang feeling malakas. Ang aga-aga kung ano-ano ginagawa niyong kalokohan sabi ng bida. Nainis naman ang lalaki sa bida at biglang sumuntok ito sa hangin. At agad naman gumanti ang bida at ilang sandali lang bagsak na ang mga nambabastos sa babae kanina. Sinabi ng bida na tandaan nila siya para ang mahihina ay layuan siya at malalakas lang ang humanap sa kanya. Lumalabas na ang bida ay isang mahilig sa basag ulo at ang pangalan niya ay Haruka Sakura. Lumapit ang babae kay Haruka at nagpasalamat. Namula naman si Haruka at sinabing di niya siya gusto iligtas o anuman na inis lang daw talaga sa lalaki kanina. Tinanong naman ng babae kung gutom ba si Haruka sa una nagpakipot pa si Haruka kakainin din pala luto ng babae na nagtratrabaho sa cafe. Si Haruka ay galing pa sa ibang bayan at sabi ng babae ay di karaniwan na may mga taong lumilipat sa lugar nila dahil isang magulong lugar ang kanilang lugar. Laging may mga away ng mga gang at agawan ng teritoryo sa lugar nila kaya naman halos walang normal na tao ay di nagtatangkang pumunta pa dito. Ang pangalan ng babae ay Kotoha. Nagustuhan ni Haruka ang luto ni Kotoha kaya at gusto niya pa mag-take off ng isa pa. Sabi ni Kotoha na kakaiba pormahan ni Haruka. Nainis si Haruka dahil sa pagpansin sa kanyang pormahan. Nilapitan ni Kotoha si Haruka at namangha sa kanyang mga mata ngunit napagkamala ni Haruka na gustong makipag-away ni Kotoha. Sinabi ni Haruka na di importante ang porma sa laban. At kaya siya pumunta sa Firen dahil kahit mababa ang ranggo ng eskwelahan marami namang malalakas na fighter dito at gusto niya mapunta sa tuktok ng mga pinakamalakas. Ito ay labanan ng mababa pa sa mababa kinaiinisan ng lahat at walang importante kundi ang pakikipag-away. Tarantado sa tarantado ang pakikipaglaban at abutin ang tuktok ang pinakamasayang gawin yon ang paniniwala ko sabi ni Haruka. Sa kabila ng pagiging seryoso ni Haruka, pinag-try pa naman ito ni Kotoha at inaasar na kaya pala naka-uniform ka ngayon kahit wala pang pasok. Kakalipat ko lang at wala akong ibang damit kundi ito sabi naman ni Haruka. May isang matandang customer ang papalabas na at sinabi kay Kotoha na iniwan na niya ang bayad sa mesa. Agad naman tinulungan ni Kotoha ang matandang sa paglabas ng kafe. Ngunit bigla tinawag ni Haruka ang matanda na kalimutan pala neto ang kanyang bag. Tuluyan nang lumabas ang matanda. Nakalabas na din si Haruka. At kanina sa loob ng cafeteria matapos ihatid ni Kotoha ang matanda sa labas may pinabigay ang matanda kay Haruka at sinabing siya ay lifesaver. Naguguluhan naman si Haruka kung bakit maganda ang pakikitungo ng mga tao sa katulad niya at ang uniform niya ay isang sikat na delinkwente sa lugar nila. Normal na reaksyon daw sa kanya sa kanila ay paghihinalaan agad siya huling nag-abot daw siya ng bag pinagbintangan pa siyang magnanakaw. Sa susunod kailangan mo mas mag-ingat sinabi na Haruka kay Kotoha. So ano gusto mo pagkatiwalaan ka o hindi? Sagot naman ni Kotoha sa kanya. Tama na pinili mo ang Firen sabi ni Kotoha, pero di mo mabot ang tuktok kahit kailan. Sa kalagayan mo ngayon imposibleng mangyari yun sabi ni Kotoha. Di mo ba alam gaano ako kalakas sambat naman ni Haruka? Kahit anong lakas mo at galing sa pakikipaglaban di mo peren mararating ang tuktok alam mo kung bakit? Kasi mag-isa ka lang sabi ni Kotoha. Bigla naman naalala ni Haruka ang panaginip niya kaninang umaga at nainis ito at sinabing di siya mahina at di niya kailangan ng kasama para manalo sa laban. Naglakad na pala si Haruka. Sabi naman ni Kotoha kitain mo ang mga taga-Firen at malalaman mo ang ibig kong sabihin. Nasa labas na si Haruka at may mga delinkwente sa malapit. May isang babae naman ang tumawag sa cellphone. Wala nang ibang tao sa daan kundi si Haruka at mga delinkwente. Isa sa delinkwente ay ang binugbog ni Haruka kanina. Nagpatuloy si Haruka sa paglakad at pinigilan neto ng lalaki. Sinusubukan mo ba akong iwasan sabi ng lalaki pinagmasdan ng lalaki ang porma ni Haruka may pa-contact lens at kakaibang ayos ng buhok pa daw si Haruka. Ano ka ba magko-cosplay sabi ng lalaki na halata ng lalaki na mukhang tunay ang buhok at mata ni Haruka at sinabihan itong pusa sabay ngisi ng lalaki. Ngumisi din naman si Haruka at mas nagustuhan ang gantong sitwasyon. Sa kanya ito ang normal na reaksyon ng mga taong nasa paligid niya. Sa pakikipag-away nararamdaman ni Haruka ang halaga niya. Kapag natatalo niya ang mga kaaway sa harap niya ibig sabihin mas magaling siya. Hanggang sa naisip ni Haruka ang sinabi ni Kotoha na di niya maabot ang tuktok kasi mag-isa siya. Pinatigas ni Haruka ang kamao niya at ito'y mukhang handa na lumaban ng lalaki naman puro salita pa kaya naman sinuntok na ni Haruka ito alam ni Haruka na mukhang weirdo ang itsura niya pero ano naman ngayon heto talaga ako sabi ni Haruka. Sumugod na si Haruka anong sa tingin mo ang ginagawa mo sabi ng mga delinkwente. Sa isip ni Haruka kung siya ang pinakamalakas di ba siya rin dapat ang nasa tuktok.
Ano ba ang kinalaman ng pagiging mag-isa sa laban? Ang labanan mula kay Haruka at mga delinkwente ay nagpatuloy. Si Haruka ay nagpapaulan ng suntok at sipa sa kanyang mga kaaway kahit marami sila di man lang makaisa ang mga ito. May narinig si Kotoha mula sa labas at tinignan kung ano ang nangyayari. May isang lalaki tumakbo papalayo, ilang saglit lang hino-stage na pala si Kotoha. At sinabi ng lalaki na tumigil na sa paglaban. Walang pakundangan naman agad sinugod ni Haruka ang taong ng hostage kay Kotoha at sinipa ito sa mukha. Huwag daw mag-assume si Kotoha gusto niya siya iligtas, ayaw niya lang ng ugali ng lalaki na nagdadala ng kutsilyo sa laban. May isang pasugad kay Haruka habang siya ay nakatalikod, ngunit walang hirap niya itong napabagsak at sinabing para silang libro madaling basahin. Sa kabila ng pinakitang galing ni Haruka, wala sumugod pa din ang mga kalaban niya. Si Haruka ay nahihirapan dahil may prinoprotektahan siya. Naisip ni Haruka, ba't niya prinoprotektahan si Kotoha? Ang pagprotekta sa iba ay walang kinahihinatnan na magandang resulta. Habang nakikipaglaban si Haruka, ang bumagsak na lalaki kanina at pilit inaabot ang kutsilyo at hinawa ang hiniwa ang paa ni Haruka. Nagdulot na upang di makalaban ng maayos si Haruka. Di alam gagawin ni Haruka at pumikit na lang siya. May nagsalita naman na lalaki sa harap niya at minulat ulit ni Haruka ang mata niya at napansin ang fear and uniform. Malaking tulong ang nagawa mo, sabi ng lalaki. Lumalabas na sinalo ng lalaki ang pag-atake. Natuwa si Kotoha dahil kilala ni Kotoha ang tumulong sa kanila. Siniko ng lalaki ang may hawak ng baseball bat. At ilang sandali lang dumating na rin ang ibang taga-Fieren. Pinaalala naman ni Hiragi na sa ginawa nilang gulo makakatikim talaga sila ng sakit ng katawan. Sinabi ng lalaking mataba, uunti nila di gaya ng sabi nagsumbong. Pwede na ang dalawa sa atin, sabi naman ng isa pang taga-Fieren. Si Haruka naman ay nagtataka kung bakit tinutulungan nila siya. Huwag kayong matakot, apat lang sila, sabi naman ng mga kalaban. Sinabihan naman ni Hiragi sila Matsumoto, Kaji, Yanagida na kapag lumagpas sila sa baseball bat sila ang bubugbugin ni Hiragi. Agad naman sumugod ang tatlo at sila ay nagpakita ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban. Si Haruka naman ay nasa gilid na lang nanunood ng laban nang biglang may sumugod sa kanya, di may galaw ang kanyang paa. Bigla naman dumating si Hiragi para tulungan si Haruka. Sinabi ni Hiragi na tumabi na lang siya kung injured na siya. Huwag mo ko patabihin, ako bubugbog sa mga yan, sabi naman ni Haruka. Diyan ka lang baliw, di kita maproprotektahan kung magkikilos ka, sabi naman ni Hiragi sa kanya. Wala na, nasambat pa si Haruka. Napansin niya ang mga tao na nag-cheer para sa Fieren. At sinabing hinihintay namin kayo, sige galpihin nyo yung mga yan, sabi ng mga tao sa lugar. Si Haruka naman ay nagtataka. Sabi naman ni Kotoha na sinabi ko sa iyo kanina na delikado dito hanggang sa nagkaroon ng agawan ng gera sa pagitan ng mga kupunan at nagpabago sa mga yon. 2 taong na nakakalipas ay ang mga estudyante ng Fahrenheit. Ang unang ginawa nila ay maglagay ng mga sign sa nasasakopang lugar. Sinabi naman ni Hiragi ang nakasulat dito ay kung sino mang magdulot ng sakit, paninira, may masamang puso, ay gugulpihin ng bufori ng walang anumang alinlangan. Kung di kayo marunong bang gumamit ng bat, at least marunong man lang kayo magbasta, sabi ni Hiragi. Sinabi naman ni Kotoha na ang pangalang Boferen ay kumakatawan sa buong Fahrenheit. Dati wala naman daw silang tawag hanggang sa tawagin na sila ng mga taong lokal na Boferen, the Guardians of the Neighborhood o Windbreakers. Ang mga taong lokal ay lumapit sa mga tagapagtanggol nila at nagpasalamat. Masayang nagpapasalamat ang mga tao sa mga taga-Fieren at sa isang sulok si Haruka ay naiinis dahil parang heroes pala ang mga taga-Fieren. Sabay naalala niya ang nakalipas niya na negatibo ang tingin sa kanya ng mga tao. Naiinis at nagtataka si Haruka kung bakit sila tanggap at hindi kinakatakutan ng mga tao. Nagulat si Haruka dahil may mga lumapit din sa kanya at pinuri siya. Napansin ng matanda na may sugat si Haruka kaya naman gusto neto gamutin siya, ngunit sinabi ni Haruka na tumigil ang matanda. Lumapit naman si Kotoha para palitan sa pwesto ang matanda. Habang ginagamot ni Kotoha si Haruka, pinagsasabihin niya ito at sinabing mula ngayon dedepende ang mga tao sa kanya. Wala akong paki sa kahit sino man. Di ko kailangan ng sino man. Kung ganun, bakit mo tinungan kanina si Tandang Yama sa shop ko kanina? Bakit mo ko tinulungan? Di ka pa sumusuko sa mga tao. At di mi kailangan sumuko. Nakikita kong mabuti kag tao. Kaya bakit di mo ipagpatuloy kung ano ka? Kung ginawa mo, sigurado malalaman mo kung ano talagang gusto mo. Mukha namang natouch si Haruka sa mga sinabi ni Kotoha sa kanya. Tumakbo si Haruka sa maraming tayo, sabay tumalon sinasabing, "Anong Boferen o Guardians of the Neighborhood?" Ang astig pakinggan nun, sabi niya sabay sipa sa lalaking kalaban nila kanina. Sabay tanong sa sarili kung pwede talaga makisama sa iba dito. Namangha naman ng mga tao sa ginawa niya. Heto ang kwento ng mababa pa sa mababa, kinaiinisan ng lahat, walang importante kundi ang kamao. Hanggang sa naging bayani ng bayan.